Di ba yung mga yung ganito na yung papel na kinukolekta, inipon tapos binahin. Yan ang tawag doon, books. Baka hindi niyo alam kung ano 'yun. Nandoon yun sa library kung hindi niyo rin alam kung anong library. Mga generation niyo talaga. Electronic na. Okay. Meron tayong P-type material at saka N-type material. Okay. Pinagdikit na natin sila. Well, technically, hindi mo sila pinagdikit. Yung process talaga dito is hindi mo sila physically pagdidikitin. Okay, what you do is you dope it. So you have your silicon. Okay, alam mo, itong table na to, gusto kong gumawa ng PN junction dito. Ang gagawin ko is tatakpan ko yung half ng table. Okay? Tawag dito, maglalagay ako isang material na kung saan hindi magpe-penetrate yung ibang tawag dito, ibang ions, di ba? Dun sa ion implantation process. Pero yung kalahati, hindi ko tinakpan. So I can allow, for example, group 5 atoms dun sa kalahati. Sa tanggalin ko ngayon yung material na yon, okay? Tapos ito naman yung kalahating lalagyan ko para matakpan to. Siya naman yung lalagyan ko ng group 3 materials. Pag tinanggal ko na tong yung cover, okay? So meron na akong N-type dito at meron akong P-type dito. Okay, now, once na ma-realize ng N-type tsaka ng P-type materials na meron palang P-type sa kabila or N-type sa kabila, anong gagawin nila? Remember na sa N-type, ang dominant na charge carriers, majority charge carriers ay electrons. At ang majority charge carriers sa P-type ay positive charges or holes. Anong gagawin nila? At ano yung una nilang mararamdaman? Kasi wag niyo masyado i-overthink. Positive charge, negative charge. Attraction. Yun lang yung sagot dyan. Ma-attract sila sa isa't isa. Siyempre, mag-move sila through a process called diffusion. Okay? Ngayon, magdi-diffuse yung electron sa kabilang side and yung proton sa kabilang side. Then you'll have, tulad na nakikita nyo rito, you'll have electrons dun sa P region na na-fill niya yung hole, and you also have, tawag dito, protons dun sa N region na na-fill niya yung, o tawag dito, na na-fill niya yung electrons, yung na recombined with the electrons. Okay, so ano ang mangyayari dito next? Now, yung mga electrons na yan, okay, ay yung mga electrons na nandito sa P region. Okay, syempre mararamdaman din nila yung isa't isa. Okay? Hindi yan tuloy-tuloy na mangyayari na diffusion kasi at some point may ipon lahat ng electrons dito sa side na to at may ipon lahat ng positive charges dito. In fact, may ipon sila sa isang region lang na dito. Okay? Okay, magpo-form sila ng tinatawag na depletion region. Okay, na kung saan habang kumakapal yan, nababawasan yung diffusion. And pag makapal na siya, titigil na yung diffusion. At nandoon lang yan, depletion region na yan. Okay? Okay. Ngayon, that acts as a barrier potential. Kasi walang pumapasok na charges from either side. Okay? Yung barrier potential prevents the charges with very low energies to move to the other side, to diffuse to the other side. Okay? Hindi sila pwede mag-tunnel. Okay? Nag-181 naman iba sa inyo nag-181 na. Hindi sila pwede mag-tunnel kasi they don't have enough energy. Kailangan mag-provide ng energy para makapag-tunnel sila, di ba? Kung naalala niyo yung tawag dito, potential barrier, kung mababa yung energy niya, yung probability na mag-tunnel siya ay mababa din, di ba? So hindi siya magta-tunnel ng basta-basta. Okay? So nandoon lang sila. P region at saka tawag dito N region, and then you have a depletion region. Okay, so now you have a device called a PN junction. Okay, so ganyan na-form ang PN junction. Now, in layman's term, it's also called a diode.
Okay. Well, a diode is a device that operates as a PN junction. So ang diode is the simplest semiconductor device, okay, tawag dito, na merong interesting properties. Okay? Ano yung properties niyan? Okay. Okay, so nabanggit natin na magpo-form sila ng depletion region, di ba? In some textbooks, ang tawag diyan sa depletion region na yan ay space charge region. Okay? Obvious naman siguro kung bakit kung bakit space charge yan kasi yung charges nag-occupy, yung space na yun inoccupy ng charge. Okay? Tapos sa P type or P dope, you have some amount of holes. And then sa N dope, you have some amount of electrons. So yung blue curve just simply describes yung amount of holes or electrons dun sa isang specific na region. Okay? And because meron kang negatively charges dito, okay, at meron kang negative charges diyan at saka positive charges diyan na hindi nagko-combine, okay? So you have electrostatic potential between them. Okay? So meron ding electric field na nagfo-form. Okay? And alam natin ang electric field, yung electric field vector ay magagaling from the positive or is pointing from the positive towards the negative charge. Okay? Yun yung electric field vector na. Okay? So, well, ganito ngayon yung itsura ng charge as a function of position, electric field as a function of position, and yung voltage is a function of position. So, kasi di ba ang electric field is simply related sa voltage through the potential, right? Ano na nga to? E is equal to du dt. Tama ba? F is equal to du dt. F is equal to du dt, pero ang F is Q times C. Right? Tama? Okay. Negative. Itong U na yan yung potential. Q times V. Okay? So, ibig sabihin, in equilibrium, pag mineasure niyo yung tawag dito, yung diode, meron kayong ma-measure na small amount of voltage. Actually, hindi niyo pala ma-measure, sorry. Kailangan niyo mag-apply ng voltage para makita niyo na meron siyang ganong klaseng barrier. Meron siyang ganong klaseng potential. Explain ko mamaya ang konti. Okay? So, yan yung nangyayari in equilibrium. Siyempre, gusto niyo gamitin yan, di ba? Gusto niyo na mag-flow yung charges. Okay? From one region to the other region para magkaroon ka ng current. Now, what you do is you bias the diode. And when we say that we bias the diode, mag-apply kayo ng potential. Bigay kayo ng battery dyan, okay, or power source, at yung positive terminal ay ilalagay nyo sa P-type, yung negative terminal ay ilalagay nyo sa N-type. Siyempre, maglagay kayo ng resistor. Kasi ang purpose ng resistor ay ano? Ha? Hindi. Wala naman voltage divider dito. Resistor lang, resistor lang. Anong ginagawa ng resistor dito? Ha? Pang-control ng current. Control ng current. Hindi pang-resist. Well, technically, to control the current, you need to resist yung di ba? Pero yung gusto mo talagang mangyari ultimately is to control the current. Diba? Ayaw mong sobrang laki ng current dyan. Otherwise, mag-heat up lang yung diode. So, positive terminal dun sa P-type, negative terminal dun sa N-type. Then you have what's called a forward bias PN junction. So anong nangyayari diyan sa forward bias PN junction? Ano yung physics na involved diyan? Kung naalala nyo kanina, okay, dinescribe natin ang P-dope or P-type material as having a energy band diagram na ganito yung itsura. Yung Fermi level niya nandoon banda sa valence band, right? Yung N-type naman, yung Fermi level niya nandoon sa conduction band. Okay?
Now, yung Fermi level na yan has to match. Pag pinagsama niyo yung p-type at n-type, kailangan mag-match sila. Okay? Alam niyo, naintindihan niyo ba kung bakit sila kailangan mag-match? Kasi yan yung level na nandoon yung charges mo eh. Di ba? And hindi naman pwede na magkaiba sila ng ano. So para maging in equilibrium sila, dapat mag-match yung Fermi levels. Pero pag nag-match ang Fermi levels, magbe-bend ngayon itong conduction band at saka yung valence band. Magbe-bend sila in that way para mag-match yung dalawang Fermi levels. Okay. Now, yung difference in voltage from here to here is exactly the same voltage na nandito. Yan. Okay? Yung voltage na ito, kaya may voltage dyan, it's because of the band bending. Pag nag-bend yung band, meron kayong difference in voltage between the p-type and the n-type. Okay, now if you forward bias yung tawag dito yung diode ninyo, nag-a-apply, ang ginagawa nyo, shift nyo yung Fermi levels. Kasi nagdadagdag na kayo ng energy eh. Paano siya nag-shift? Oops. Okay, nag-shift siya in this way. So ito ngayon yan yung nagre-represent nung applied voltage. Yan yung applied voltage nyo. Ito yung EV. Okay, yan yung voltage. Okay? So, shift niya ngayon yung Fermi levels. Okay, by that amount. Yung amount na yan yung power source. Siyempre, ano nangyayari dun sa taas dito? Lumiliit yan, di ba? Kasi umaangat na yung umaangat na yung band dun sa sa conduction band, di ba? So yung EV di nababawasan ng EV ba ng amount na ito na EV. Okay? Then you have current. Okay? Pero maliit lang yung current na yon. Once EV becomes equal to EVD, and remember yung EVD is yung equilibrium na di ba? Yung equilibrium na voltage. Okay? Then, makikita niyo yung dalawang conduction band ay level na sa isa't isa. Ano sa tingin yung mangyayari dun sa mga electrons na nasa conduction band? Mag-move lang sila anywhere. Diba? Kasi wala nang rason para, wala nang pipigil sa kanila. Dito, yung electrons na, pag ganito yung state, yung electrons na nandito, kailangan pa ng energy para pumunta doon. Diba? Pero pag level na level sila, kahit ano pang energy sila, pare-pareho na sila ng energies, mag-move na sila anywhere, p-type to n-type. Nakasunod? Okay, so when you draw the current versus voltage graph, yung voltage na ito is yung applied na voltage. Okay? So in this case na mababa pa yung EV is less than EVD. Nandito pa lang tayo sa region na ito. Dito sa region na ito. Yan sa region na yan. Pero once na yung EV ay equal na sa EVD, dahil pareho na nga sila ng energy level, current is free to move, charges are free to move anywhere, biglang tataas ngayon yung current. Okay? Kaya makikita nyo dito, biglang tumataas yung current yan. Okay? Kasi nga, nasa same na. And this is how you determine kung ano yung EVD. Okay? Kung ano yung tawag dito, kung ano yung ano ba tawag doon? Drift voltage nung semiconductor. For silicon, yung EVD na yan ay anong value? Hindi. For silicon, tinignan nyo na yan kanina, ay 0 point? Hindi. Germanium yan. Silicon ba yun? Silicon is 1.11. Yun. Yun yung 1.11. Itong ano na yan, yung VD na yan. Yan yung 1.11 sa silicon. Yan. Okay? And sa germanium, yan ay 0.67 or 0.7 electron volts. Okay? Medyo pinagtatagpi-tagpi na natin lahat ng mga di ba, ng mga
information sa iba't ibang slides. Now for an ideal diode, pag ideal, zero current, okay, and pagdating sa once na magkaroon ka ng voltage, aakyat siya na ganyan. Okay. Yan yung nangyayari ideally. Okay. Pero siyempre nabubuhay tayo sa di ba? Tunay na mundo. Okay? Ano yung parameter na pwede natin idagdag para maging mas realistic? Resistance. Galing ni Ruel. Saan natin makikita yung resistance dito sa dalawang graph na to? Yan, saan natin makikita yung resistance niya? How do we know that they have resistance? Sige, try. Oh, ayaw mo na. Hindi. Kaya nyo nga susubukan kung kung tama yung pagkakaintindi nyo, hindi. Sige, Kian. Ano ang sinabi ni Jansen? Sabihin mo sa akin kung ano sinabi ni Jansen. Sabi niya, sige, ano sagot mo? O sabi nila, ano daw? Grabe naman mahihain to. Ano? Any guess? Okay. So 102.1, how do you define resistance sa current voltage na curve? Paano niyo alam kung anong resistance ng isang resistor sa current voltage sa IV curve? Pag meron kayo IV curve, ano yung itsura nun typically pag resistor lang? Alam niyo ba yung itsura nun? Pag resistor lang, ano yung itsura ng IV curve? O, ganyan. Ayan, resistor lang and then voltage. O, yung IV curve niya, ganyan. Current, voltage. Ano yung itsura ng IV curve sa ng resistor? Ha? Linear. Okay, linear. Paano linear? Horizontal, vertical, diagonal, paano pababa? Pag ganito ba? Pag ganito? Pag ganyan? Option 1, option 2, option 3, option 4. Alin sa apat na yan? Ako, 102. Option 1. Iba? Wala na. Pag nag-surprise quiz pala ako ngayon, surprise talaga, unang-una. Paano nyo alam kung anong slope? Okay, ano ba ang Ohm's law? Paano nyo ilalagay yan yan ay linear na equation. Paano nyo i-graph ang isang linear na equation? And remember, yung y-axis nyo is I at ang x-axis nyo is B. So, sige. Yes. Ha? Hindi. Ang y-axis mo is I, ang b-axis mo is ang y-axis mo is I, ang x-axis mo is B. So ano yung in a x versus y-axis or in a I versus b-axis? Option 1, bakit? Yes, yung slope nung line. Yung nagbibigay sa inyo ng resistance. Pero not exactly yung slope, but the inverse slope. So once you know the slope of this line, get the inverse, then you know the resistance. Saan ngayon
natin malalaman na mayroong resistance ang tawag dito, ang diode. Ito, anong resistance nito? Zero. Kaya nga mataas yung kaya nga infinite current kasi wala kang resistance. Okay? Dito, sa blue at saka sa green, at least yung kinulayan kong blue at saka green, alin yung mas mataas na resistance dyan? Yung blue o yung green? Oh, kakasabi nyo lang na pag zero, di ba? Siyempre, pag tinilt nyo, ano nangyayari sa resistance? Tumataas, di ba? So the higher yung tilt, mas mataas ang resistance. Tama ba? Sure? Diba? Oh, mas mataas ang slope nito, di ba? Ay, mas mataas ang slope nito, di ba? Kung mas mataas ang slope, mas mababa yung resistance kasi di ba? M is equal to 1 over R, di ba? Ito mababa yung slope kumpara dito. So ibig sabihin mas mataas yung kanyang resistance. So you know that the resistance based on the slope of the line ng slope of the IV curve ng diode. Okay? So kaya dito, okay, merong internal na resistance. Okay? So yung slope na yan represents the internal resistance of the diode. Okay? Ha? Anong displacement? Ay, in-explain ko na yan kung bakit may displacement. Dahil sa not sa band gap. Dahil sa No. Bakit merong anong value nito in the first place? VD, di ba? Bakit kayo may VD? Sige, Carlos, minsan ka lang magsalita sa klase. Sige. Kasi? Ano tungkol sa difference ng Fermi level? Actually, dahil yan primarily sa pag-form ng depletion region. Diba? Balik tayo. Dahil meron kang depletion region, diba? Dahil meron kang depletion region, magpo-form, at yung depletion region na yan ay pine-prevent yung electrons at saka positive charges na mag-combine, magpo-form yan ng electric field. At yung electric field na yan translates to yung potential. Diba? Okay? Okay. So dahil yan sa depletion region. So, tama ba ako na sinabi ko na mas komplikado to kaysa first exam? Forward bias pa lang tayo, wala pang reverse bias. Depleted na ba? Depleted na ba ang ang region nyo dito? Okay, so ito yung iba't ibang IV curves ng iba't ibang material. So you have germanium, letter A, 8.7 electron volts. Silicon is 1.1 electron volts. Okay, and then you have gallium arsenide, which are both group 3 and 5 atoms. Okay, gallium arsenide phosphide, so combination na yan. Okay, and then gallium indium nitride. Excuse. Yung simplest na diode is silicon-based. At yun yung typically ginagamit nyo pagdating sa tawag dito? Pagdating sa mga experiments. Okay? Sige, next time na natin i-describe yung yung reverse bias, papakita ko lang sa inyo kung ano itsura ng diode. So ito schematic ito yung schematic diagram ng diode. Okay? The schematic diagram of the diode is represented in this way. Naka-German kasi ito eh. So, kinuha ko sa isang website na German. So cathode at saka anode. Okay, so positive at saka negative. So yung positive is actually yung line, represents yung line na yan. Okay, and then yung triangle, yung flat base ng triangle, yun yung negative side. Okay, so
ito yung positive. Ito yung positive, ito yung negative. So kung gusto yung forward bias, paano niyo i-connect yung paano niyo i-connect yung power source? Ha? Saan niyo ilalagay yung positive terminal? Sa P-type, di ba? Asan ba ang P-type? Yung P-type yung cathode, di ba? Oo nga. Oo nga. Hindi kasi doon ka nakaturo para sa akin. Ay, shit. Okay. Oo nga, sorry. So ito ngayon yung, ganyan siya, di ba? And then, yan. Siyempre, wag niyong kalimutang dagdagan ng resistor kundi mag-overheat yan. Ha? Oh, hindi nagmamatter yan. Basta nasa loop. Huwag niyo ilagay huwag niyo itabi. Yes, I assure you, puputok yung diode na yan. Kung gusto niyo magpaputok ng diode, yun, gawin niyo. I-slow mo niyo. Baka sumigaw si Ma'am Monique. Ito ang itsura ng diodes, tunay na buhay. Pero ano lang to, drawing lang din to, pero ganyan din naman talaga yung itsura niya. So how do you know if kung nasa ng positive terminal? It's indicated by that gray line. So dyan yung positive na side. Yung P-type, sorry. So nandiyan yung P-type na end. Okay. Yung N-type na end na dun sa side na walang. Okay? Okay, so any questions? So next meeting, ituloy natin yung discussion nung reverse bias and then we'll discuss applications ng diodes.